ang aging kasi, no, it's inevitable na lahat po tayo tatanda. So ito po bang Alzheimer's? When we talk about Alzheimer's, ano po ba yan? Is it actually a disease, a condition? Is this inevitable as we age? Dr. Mark? Okay. Ang Alzheimer's disease isa sa mga kondisyon na sinasama natin sa neurodegenerative disorders. Okay? So, based dun sa term, ito ay isang sakit na mas madalas or mas malaki ang tsansang lumabas pag nagkakaedad ka. Okay. Okay? So, of course, alam natin na ang Alzheimer's is isang sakit sa nagkakaedad dahil nga sa pagkakaedad nila or tumataas ang chance ng sakit dahil nagkakaedad sila at nakakaapekto sa memorya, nakakaapekto sa pag-uugali at saka abilidad nilang gumawa ng mga bagay-bagay sa pang-araw-araw. So, Doc, is it inevitable na talaga ba tayo hindi natin yan malalampasan? Or ano yan, parang lottery, tsempo-tsempo, kung ikaw ay nadatapuan ng Alzheimer, sorry na lang, pero pag hindi, salamat. So, is it inevitable for most of the population at least, for the elderly? Kasi may mga kakilala tayo, di ba? In their 80s, in their 90s. Oh, okay talagang pa. Like ano, si Enrile, listong-listo pa. 99 years old. Oh, 'di ba? Siya nang gawin kong example. Oh, definitely walang Alzheimer's 'yon. So, is it inevitable or some people can escape it, or is there a way to go around it and not have it? Okay. So, katulad nga ng sinabi ko kanina, the older you get, mas mataas ang tsansa na magkakaroon yan. Oo. Okay, kaya nga pag titignan mo ang grupong 60 to 70, bibihira ang may ganyang kondisyon. Pero habang nakakaedad ka, tumataas talaga ang posibilidad na lumabas na yung mga simptomas. And minsan kasi, yun nga, naging perception ng mga tao na, oh, okay itong taong to, may edad na ito. Maganda, aktibo, maganda ang function, nakakapagsalita pa ng maayos. Kailangan din nating isipin na yung spectrum ng mga simptomas ng Alzheimer's disease medyo malawak. So, importante din kasi na lalo na pag nagkakaedad ka, makita natin yung variety or yung spectrum ng mga simptomas na to. So, mahirap din talaga sabihin na kahit may maganda ang condition o yung abilidad na itong may edad na to, wala talaga siyang Alzheimer's. Maaari lang kasi na nasa mild pa, hindi pa gaanong halata. Okay? Pero yun nga, pag nagkakaedad ka, the older you are, mas mataas ang posibilidad na lumabas yung sakit. Oo. So kung kunwari, di ba, pangkaraniwan na Dr. Mark, di ba, pupunta ka sa kusina, di ba? Tapos pagdating mo sa kusina, bakit nga ba ako nagpunta dito? Ano nga ba ang kailangan ko? Tapos kagabi yung anak ko, kausap ko, so tinatawagan ko siya, hindi siya sumagot. After like mga 20 minutes, he called back. Oh. Mama, tumatawag ka? Ano nga ba? Nakalimutan ko, ba't kita? Tatawagan, ayan na ba? Sintomas na ba yan? Dr. Mark, should I Okay. be worried? Ito mga nakakalimutan ko na yung mga ganyang bagay? Okay, meron naman tayong tinatawag na benign forgetfulness. Ito yung Benign. pagkakalimot na not necessarily related sa sakit or sa kung anumang condition na nakakaapekto sa abilidad mag-isip. Okay? Kailangan natin itindihin kasi rin na pag nagkakaedad ka, meron din namang pagbabago sa abilidad ng utak natin. Okay? Na hindi na siya kasing bilis at kasing lakas nung dati, So pag nagkakaedad ka, nagkakaroon ng konting pagbagal dun sa mga proseso ng utak, yung sa bilis kung paano mo i-retrieve yung information sa memory mo, yung bilis at lawak ng pagproseso ng information, medyo nag-iiba na rin yung abilidad na mag-react ang utak sa mga information na natatanggap at sa stimulation na natatanggap niya sa paligid, lahat yan nagbabago. Oo. Pero it's essentially intact sa mga normal na nagkakaedad. Okay? Medyo nagkakaroon na ng pagbabago sa bilis. Okay?
So So, sleep. Mm-mm. yung nakikita niyong mga ganyan paminsan-minsan na pagiging makakalimutin, pwede pang normal yan. Oo. Okay? Thank As you. long It's so as good to hindi hear that. nagbabago ang function. Oh. Okay. So Doc, you parang kanina when I asked you if it's inevitable, parang indirectly you said sooner or later, no, you can't escape it. Am I correct to assume that? And my follow-up question there is there a way to delay it? What should one do if you're getting already older, na umaabot ka na sa senior citizen? Exercise ba yan? Mental exercise? Vitamins ba yan? Diet? Ano ba yung mga paraan? mo, oo. Oo, para ma-delay kung yung if you're saying that it's inevitable, no, if the spectrum is very wide, depends nga on the severity. So how does one delay or postpone it? Well, first and foremost, we're not saying naman na it's inevitable, ano. Pero kasi the thing is, if you look at yung age group na yan, 60s and above, kailangan din nating maintindihan na yung mga proseso na nagiging sanhi ng Alzheimer's disease, nangyayari yan several years before lumabas yung mga sintomas. And yun nga sa mga pag-aaral, nakikita namin na pag kumuha ka ng grupo ng mga may edad na wala talagang sintomas related sa memorya or sa cognition, pag in-scan mo yung brain nila, marami sa kanila makakakita ka na ng mga pagbabago that is consistent with Alzheimer's disease, for example. Okay, and minsan even sa mga autopsy ng mga mas batang pasyente na na-aksidente at namatay, for example, tinignan mo yung mga utak nila, meron na yung mga pagbabago dun sa brain, pero wala pa silang sintomas. Now, having said that, what is the best way para ma-delay or ma-slow down yung onset ng Alzheimer's disease o mapatagal? Okay, the best way is to start nung habang bata ka pa. And meron ng isang grupo, yung tinatawag na Lancet Commission, dinefine nila kung ano yung mga risk factors mo na pwede mong i-modify. Yung iba doon, hindi na mamomodify. Pero yung iba doon, pwede mong i-modify para mabawasan yung risk for having Alzheimer's disease. Like for example, genetics mo, hindi mo na mababago yan. Kung ano yung nasa dugo mo, andyan na yan. Pero may mababago ka dun sa mga modifiable risk factors. Like for example, yung mga sakit mo, pre-existing na sakit, or kung wala ka man sakit, kailangan mapigilan mong magkaroon ka ng mga sakit na to. So ano itong mga sakit na to? Diabetes, high blood, tapos yung mga bisyo katulad ng paninigarilyo, pagkakaroon ng head trauma, and yung grupong yun, they even define pollution, environmental pollution, as a significant risk factor para sa Alzheimer's disease. So, kung ang occupation mo is palagi kang nakakalanghap ng pollution sa paligid mo, di ba, nakakainom ka ng contaminated na tubig, hindi malinis na tubig, lahat yun pwedeng maka-apekto sa utak mo. And kailangan natin maintindihan itong mga risk factors na to, it takes years for them to cause damage. So yung pinsala sa utak natin, nangyayari yan paunti-unti since we are younger. Kaya nga the best way para mapigilan yung Alzheimer's is to start controlling yung mga risk factors na yan habang bata ka pa. Ayun.